we're gonna dive into the Word of God. We've been actually in a series, we called it Shop Wise. Shop Wise, kasi alam niyo po, sa buhay po natin, marami po tayong mga maling desisyon sa buhay. Tama po ba? Maaaring yung katabi mo, yun yung maling desisyon mo sa buhay. O kaya, tao sa likod mo. No, marami tayong maling desisyon sa buhay. So, my point is we need wisdom, right? We have a lot of bad decisions, bad choices na nasimulan natin, pinili natin. And we need the wisdom of God. We need to shop wise. We need to choose wisely. And that's what we've been talking about. So we're going to get at our text in Proverbs 4, verses 5 to 7. It says here, get wisdom, get understanding. Do not forget, nor turn away from the words of my mouth. Do not forsake her, and she will preserve you. Love her, and she will keep you. Wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom, and in all you're getting, get understanding. Before we continue, can we just close our eyes for a moment? And can you please take this time to welcome the Holy Spirit today? Holy Spirit, we welcome you right here at this moment. Very, very special Sunday. Special day right here because your presence is here. And so as your presence dwells, God, in this place, may you speak to us, communicate a word for us, Lord, that would give us life, that would change our hearts, renew our minds, and transform our lives, oh Lord. Right here, may you encounter us once again. Revive whatever is dead, oh Lord. Encourage whoever is discouraged at this moment. God, above everything, we also pray that you're gonna meet us. May this be an appointment with you, Holy Spirit. I also pray, Lord, use me as I share your word this morning. We're excited, Lord, and we love you. Give you glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, minsan pang palakpak kay Lord. I want to title my message this morning. Ayan, alam niyo po ito, multo. Ayan, multo. Takot po ba kayo sa multo? Alam niyo, nung bata ako, takot ako sa multo. Pero, alam niyo yung multo na yan, ginagamit na yan ng mga generation po natin ngayon. In English, ghosted or ghost. Alam niyo ghosted? Para sa mga hindi po nakakaalam, no, bigyan ko kayo ng onting definition what ghost or ghosted means o kaya yung multo na ginagamit ng mga kabataan ngayon. It says here, yung meaning po ng ghosted, next slide yan, pakilabas po. Saan na yung slide natin? Okay, anyway, in English, ghosted, meaning of ghost is to end, yan, a personal relationship with someone by suddenly. Pakisabi suddenly. Suddenly, and without explanation, withdrawing from all communication. So ito yung tipong, halimbawa, sa mga kabataan o kaya sa mga young adults, yung kachat mo, usap kayo, di ba? Tapos kinilig ka pa, gano'n. Tapos, nagkaon ka na, love. Gano'n. Yes, nagkaon ka na. Nagkaon ka na, tapos kinakamusta ka, sabaw, magsabaw ka muna kasi maulan. Gano'n. Tapos, after, siguro how many days, bigla na lang siya hindi nag-reply sa'yo. Bigla na lang siya hindi nagpakita sa'yo. Bigla, yun yung term na ghosted. Sino na dito na try mag-ghost? Ganun. Sakit. oh. Pag-pray natin yung mga nag-ghost na dito. Pag-pray natin healing. May trauma yung mga yun eh. Anyway, yan po yung term na ginagamit. So, sa Tagalog, multo. Okay? Ngayon, alam niyo po ba ang ghosted pala, hindi lang po siya sa tao nangyayari. Alam niyo pati pala sa mga gamit. Kasi alam niyo, kayo, marami kayong binibili sa Shopee. Tapos super excited kayo bilhin yon. Super excited kayo. Tapos talagang tinatrack niyo pa. Alam niyo, tinatrack sa Shopee kung nasan na. Tapos talaga super ina-anticipate mo yung pagdating. Tapos pagkadating, hindi mo pala gagamitin. Meron nga ako kakilala, pagkarating pa lang ng Shopee po niya, may mga balot pa, gano'n. Tapos never niya binuksan. Alam niyo, minsan nakakaawa rin yung mga pinagbibili niyo kasi ginost niyo sila. Ito pa, hindi lang pala sa mga gamit. Alam niyo po, pati yung mga Bible niyo, ginoghost niyo.
Meron nakakakilala, may Bible siya, tapos may mga marker pang gano'n, may mga dinikit pa siya mga bookmark, gano'n. Tapos ngayon, ayun, nandun sa ano niya, sa closet niya. Kasi ina-apply niya yung Bible verse, sabi niya, your word I have hidden. Oy, pero hindi nagtatapos doon ha. Your word I have hidden in my heart. Kasi, yung iba kasi, your word I have hidden. Tapos yun na yun, tinago niya lang yung Bible niya. Hindi nagamit. Ginost yung Bible. Alam niyo, meron din ako mga naririnig na stories na ginost din si Lord. Ikaw ba yun? Tayo ba yun? Yung alam mo yun, sasabihin natin kay Lord, Lord, promise talaga. Pagka sinagot mo lang itong prayer na to, Lord, talaga magsiserve na ako sa iyo forever. Pagka binigay mo lang itong prayer na to, Lord, ibibigay ko na yung buhay ko sa iyo. Hindi na ako tatalingon. Pero most of the time, dami nating promises kay Lord, and then ano nangyayari? Ginost natin siya. So praise the Lord, buti na lang wala sa COG Baguio yun. Pakisabi sa katabi mo, hindi ikaw yun, hindi ikaw yun. Bakit? Kasi nandito tayo sa church kahit umuulan. Malakpakan nga natin si Lord. Right? Pero yun nga, marami po tayong times na ginaghost natin yung mga tao. Siguro naiinis ka sa kanya. May mga ginaghost tayong bagay. Ginaghost natin yung Bible natin. Ginaghost natin si Lord. Pero, it got me wondering, bakit nga ba tayo nagmumulto? Bakit nga ba tayo nag-ghost? Siguro sa relationship lang siguro, may makikita tayo siguro na pangit sa ugali niya, kaya ginost mo siya. O kaya na-excite ka lang. Excite ka lang sa gamit niya, kaya ginost mo. Pero alam niyo po ba, na-realize ko na bakit pala tayo nang-ghost or biglang nang iiwan, o kaya bigla na lang, nag-a-abandon ng mga bagay-bagay is because one realization is, kasi nagsisisi tayo sa huli. Alam niyo yun? Parang nag-decide ka, tapos nagsisi ka sa huli. Kaya, listen to this, minumulto ka ng decision mo. Minumulto ka ng pagsisisi. Di ba? Binibisita ka ng mga bad thoughts or negative thoughts because how many of you here can testify or can relate na nasa huli ang pagsisisi? Tama ba? Di ba? Minsan, alam niyo, just recently, kagabi lang, napakain ako ng marami. Sorry guys. Sorry Kuya Eric. Sorry. Kaya kanina hindi na ako kumain. Nag-coffee lang. Okay? Pero ano yun, yung pagka subo niyong ganon, biglang, shucks, sorry Lord. Sorry Lord, napakain na naman ako ng ganito. Yung tipong, o kaya, napabili kayo, nasa huli yung pagsisisi. O kaya may nasabi kayo, nasa huli yung pagsisisi. And then, ito yung nangyayari. Minumulto ka ng decision mo. Tama po ba? Sino dito yung may mga maling decision na sa buhay? Pakitaas yung kamay. Oh, yung iba, perfect? Perfect kayo? Pero alam niyo po, I can testify that how many times talaga na minulto ako ng mga decision ko, ilang beses po ako nagsisi. But actually, sa Bible pa lang, makikita po natin na all over the Bible, all over history, marami po tayo makikita na mga maling desisyon. At nagsisi po sila sa mga desisyon po nila. Balik na po tayo sa buhay po ni Abraham. Okay, si Abraham, si Lord may promise sa kanya na magkakaroon siya ng anak. Tingnan nyo anak. Pero ang tanda na niya, doon pa lang siya nagkaanak. So sabi niya, okay, ang tanda ko na, ganito na lang. Gawin ko na lang ng paraan. So ano pong ginawa po nila sa asawa po niya si Sarah, ganito na lang yung yung servant natin, si Hagar. Gawa na lang kayo ng anak niyo para ma-fulfill yung promise ng Lord. Tingnan niyo to. Tingnan ko kung anong inisip talaga ni Abraham. Sabi niya kay Lord, Lord, ganito na lang may promise kang anak sa akin. Tulungan kita, Lord Sabi niya, tinulungan mo pa si Lord. Tulungan kita, Lord, unahan na kita. So sabi niya, okay, sa katulong nila, sa servant nila, tuloy, ang nangyari, nagkaroon po sila ng anak, si Ishmael, ang name. Now, kung titignan natin, tamang decision ba yon, kapatid? I don't think so. Why? Because kay Ishmael, sa lineage po niya, dito po nagsimula yung Islam. So nakakalungkot. So I can only imagine, ano kayang nafe-feel ni Abraham during this time? Siguro, nagsisisi na siya. Ewan ko po sa inyo, natry nyo na bang magsisi? Nagsisisi na ba kayo sa katabi nyo? Ngayon? Nagsisisi na ba kayo na pumunta kayo ng church ngayon? Naulanan kayo? No? So si Abraham, I can only imagine yung regrets niya. I can only imagine yung mga maling decision niya po sa buhay. Also, okay, kung titingnan pa po natin sa Bible, even David, if we're gonna look at the life of David, lagi po natin siyang pinipreach. Pero alam niyo kasi talaga kay David tayo makaka-relate. So si David, magandang buhay po niya,
faithful servant, nagsiserve kay Lord, tinalo niya si Goliath, faithful king. But one day, nung siya po ay nagtatamad-tamad, one day, nung siya po ay nasa bahay lang, imbis na nasa labas lang, nagkasala siya. Kaya yun nga kapatid, you know what? When we isolate ourselves, dun talaga tayo nagkakamali. Kaya nga, sana lahat tayo may connect groups. Anyway, so si David, nagkamali siya. Nasa bahay lang siya. Nakita niya si Bathsheba. And then ito na, nagkaroon po sila ng anak, pero namatay. And you know what David did? Hindi po siya kumain for almost, ang dami pong araw, hindi siya kumakain. Nalungkot po siya. Bakit? Nagsisisi na sa decision niya. So sana, ganun nga po talaga ka-importante na magkaroon tayo ng wisdom para hindi tayo multuhin na mga decision natin. Amen po ba? Kaya nga, bago tayo mag-decide talaga, alam nyo, sino po nandito last week? Nandito last Sunday. Palakpakan naman natin sila. Perfect attendance. Galing. Anyway, pinag-usapan po natin doon to think twice. Kasi kapatid, bago pa sana tayo mag-decide na pag-isipan na po natin, nagkaroon na po na ng wisdom, that's why it's very important for us to have or gain or get wisdom. Kung mabalikan po tayo sa verse po natin, it says there, get wisdom. What does that mean for me? It means that it is available for each and every one of us. Kahit pala tayo hindi matalino, okay? Kaya nga sabi ng iba, hindi na importante yung diploma, diskarte lang. No? Pero yun pala kapatid, dito pa lang po sa verse po natin makikita na hindi pala kailangan super talino ka, hindi pala kailangan super aral ka, hindi pala kailangan super educated ka, hindi pala kailangan mga ganon. Hindi yun yung pinaka-importante. Yung pinaka-importante, we need to get wisdom. Parang sabi wisdom. Now, ang pag-uusapan po natin kapatid, para hindi tayo multuhin ng mga decision po natin, okay? What do we need to surround ourselves with in order for us to decide or choose good? Ano ba yung mga kailangan natin sa buhay po natin na katabi natin or kasama natin or iniisip natin kapatid para hindi na tayo magkamali, para magkaroon tayo ng wisdom. And number one, we need to surround ourselves with the right perspective. Ano po to? Right perspective. We need to clear our mind. Ito kasi, minsan kasi pag nagde-decide tayo church, na-excite lang tayo. Ano yun? Parang, ano ka lang, ito na, talagang, yung, alam niyo yun, yung parang pinakilig ka lang, tapos na-excite ka lang. O kaya, just like last week, super excited ka nang magpapayat, so bumili ka na ng mga maliliit na damit. Size large ka, pero small yung binili mo, kasi papapayat na talaga ako. Na-excite ka lang. Tapos yun nga, hindi mo ma-appreciate tuloy yung nabili mo. Why? Because you decided based on feelings and excitement. Sino po dito na-try na magmang inasal? Na-try nyo na magmang inasal? Nakakailang kanin kayo? Meron ako kakilala, grabe talaga. 7 na kanin. Kaya nyo yun? 7 na kanin sa mang inasal? Ay, ang isang linggo na siguro yun. Kinain niya na yung Monday, yung Tuesday, yung Wednesday, yung Thursday. pero alam niyo po ba, ako kasi mahilig ako sa TikTok talaga and most of the time nanonood ako sa TikTok. Nakikita ko kumakain sila ng mang inasal. Tapos talaga yung chicken oil, hulog nilang gano'n, no? Tapos parang kakamain pa nilang gano'n. Kain guys, mga lods, kain. Gano'n yung mga sinasabi nila. So ako naman, habang nanonood ako, naiinggit ako. So tinitignan ko yan, kahit busog ako, maiinggit ako. So there was one time, okay, kahit busog na ako, nakita ko yung video, makain ng mang inasal. Sabi ko, what a wonderful day na magmang inasal. So, ang ginawa ko, kumain ako mang inasal. Pagkarating ko mang inasal, yun pala, okay, busog na nga ako, hindi ko rin nakain, hindi ko na maximize yung kanin. Nakaisang rice lang ako. Bakit? Nag-decide ako, na-excite ka lang. Nag-decide ka based on feelings. Ito na, sa mga babae, marurupok. May kilala kayong marupok na babae? Yung lang, sinundo lang, sige tayo na. Diba? Na-excite lang. Ito na nga, yun na nga, alam nyo, talaga, mga girls, pag may
nanliligaw talaga sa inyo, patagalin nyo. Kasi yung mga lalaki, sa una lang yan mabait. Totoo. Kaya patagalin nyo yung panliligaw niya para makita niya kung sino talaga yan. Kasi kapatid, yun na nga ang nangyayari, yung feelings natin, it really lies to us. It really, nagsisinungaling siya sa'yo eh. It gives you a bad signal, it gives you a warning, wait lang. Yun na nga, kapatid, kung na-excite ka, sabihin mo sa sarili mo, wait lang, ba't ako magde-decide? I need the right perspective. Hindi dapat tayo nagde-decide based on feelings, or kilig lang, or excitement lang. Amen po ba doon? Amen po ba doon? Amen. Right? Kasi pag tayo sa, alam nyo, recently may youth po tayo dito, nakita ko, nagtitingin siya sa shopping, gano'n, no? Sabi ko, wag mo nang tignan yan. Kasi alam niyo nangyayari minsan, tingin tayo ng tingin, tapos nakikita natin, uy, bagay sa kanya, oh, bagay sa kanya, ang ganda ng dress sa kanya, oh. Tapos binili mo, hindi naman ganun yung katawan mo eh. Hindi talaga kasya yun. Hindi talaga kasya. So sana kapatid, hindi po tayo mag-base sa decisions po natin based on feelings or nasilaw lang sa excitement, nasilaw lang mga investments, di ba? Alam nyo, ako talaga ang dami kong mga bad investments din. Bakit? Nasilaw lang sa pera, nasilaw lang dun sa interest. Alam niyo po ba sa Bible, there's also a person, ang pangalan niya po si Judas. Okay? Si Judas, siya po, tropa to ni Jesus. Talagang magtropa sila, close na close po sila, disciple of the Lord. Pero alam niyo po ba, nung siya po ay pinakitaan ng pera, nasilaw. Ano po nangyari? He betrayed Jesus. Pinagpalit niya po yung relationship niya kay Lord sa onting pera. Bakit? Nasilaw eh. Nasilaw, inofferan kapatid, ng under the table. And then sabi niya, sige, okay na yan. And ano po nangyari? Nung siya po ay na-betray niya na po ang ating Panginoong Jesus, bigla siya nagsisi. Alam niyo, hindi ko to alam, hindi ko to nabasa nung bata po ako, pero si Judas nagsisi. Alam niyo po ginawa niya, binalik niya yung pera. Binalik niya yung pera sa mga Pharisees, sa mga priest. Pero dahil minulto siya ng pagsisisi po niya, he died. He killed himself. Nakakalungkot. Pero yun nga po, makikita po natin, siya po ay nag-decide dahil na-excite lang. Sabi po ng mundo, okay, kung magde-decide ka, bigyan mo ng 3 days. 3 days na. Kung gusto mo pa rin talaga after 3 days, gawin mo na. Pero alam niyo po ba, para sa akin, kulang yung 3 days eh. Like, tama ba? 3 days lang. Wala ko yung Moses, o sigutin ko na siya next week. Kapatid, for me, totoo lang, kulang yung 3 days eh. Alam niyo po, meron po akong binabasang libro po ngayon. It's called The 80-20 Principle by Richard Koch. Hindi ko alam pangalan po niya. But anyway, sabi niya po dito sa book po niya, no, na yung mga mabibilis po pala mag-decide sa negotiation. Okay, pag nakipag-negotiate ka, yung mga mabilis mag-decide, yun yung natatalo. Sabi nga ewan ko kilala si Ben and Ben, sabi po ng kanta nila, kung gaano ka bilis nagsimula, ganan ka tuloy na wala. Oh. Pero kapatid, tingnan nyo, no? Kung makaka-relate po natin, kung maka-apply po natin ito sa buhay po natin, no? Yung mga mabibilis na po pala mag-decide, sila yung natatalo sa negotiation. Yung mga marurupok, sila yung natatalo. Kaya pakisabi sa tabi mo, wag kang marupok ha. Wag kang marupok ha. Yung bumibigay agad, natatalo sa negotiations. And so, in order for us to get wisdom, we need the right perspective. We need to clear our mind. Bakit ko ba ito ginagawa? Na-excite lang ba ako? Bakit ko ito ginagawa? Na-encourage lang ba ako? Nabentahan lang ba ako? No? May sinasabi nga silang false marketing. No? Para nasilaw ka lang talaga sa benefits. Nasilaw ka lang pala sa, alam nyo, ito lang just recently, again, mag-ingat po tayo sa Globe. Ewan ko po kung nababalitaan nyo po, may nagtitext ngayon from Real Globe na satellite. Nagtitext sila doon na bibigyan ka ng free AirPods, earphones, free na, ewan ko, power bank or something. May kaibigan po ako na scam. Binigyan niya yung credit card niya worth 20,000 pesos. Bakit siya nag-decide ng gano'n? Kasi nasilaw siya sa power bank.
Oh, power bank, free power bank. Nasilaw eh. Ayun, tuloy, na-excite lang, na-scam. So what am I trying to say here? If we're gonna decide, it's clear, our mind, practical, take time. Baka sabi sa katabi mo, relax ka lang. Relax ka lang, hindi pa tapos ang mundo. No, hindi ka mauubusan. Hindi ka rin mauubusan ng jowa. Kung single ka pa. Hindi ka mauubusan, kapatid. Right? Like, let's take time. Let's clear our mind. Most importantly, let's pray. Amen po ba doon? No, mag-pray tayo. Let's close our eyes. Let's read the Bible. Let's have a devotion from the Lord. And let's have the right perspective. The second thing that we need, kapatid, to surround ourselves with, para hindi na tayo magkamali or hindi tayo multuin ng mga decision po natin, we need the right people. Tingnan mo yung katabi mo saglit, right people ba yan? Or right person ba yan? Okay? Yan na ba yung Mr. Right? We need the right people. Why? Because, listen to this, the people around us affect our decision making. Yung mga taong sa paligid mo, nakaka-apekto yun, kapatid, sa mga decision mo. So, kung tayo ay magde-decide, we need to seek advice. And let me just share you a story. Praise the Lord. Last Tuesday, nagkaroon po kami ng soft opening and sobrang dami po pumunta. Praise the Lord. Palapahan nga natin si Lord for that. Gulat kami. Nagre-relax lang kami gano'n. Parang iidlip sana kami. Tapos bigla nagsidagsaan po yung mga tao. Pero alam niyo po yun, that's a good problem. But, you know, during soft opening po na to and during the week, nakatambay po kami. Alam niyo po. And then, alam niyo, habang nakikita ko yung mga taong umu-order, pakita ko saglit yung menu po natin. No? Yung menu po natin, one of the best seller na binibenta po natin doon is yung tinatawag na horchata. Familiar sa horchata? So, yung drink na to, medyo milky siya. So, nakikita ko yung mga tao, order sila ng order, laging ubos to. Every day, laging ubos. So, syempre, ako naman, pagka nakikita ko yung mga tao umorder ng horchata, sabi nila, sarap. Syempre, diet ako eh. Diet ako, no? Tapos makita nila, ang sarap, makita ko sila, sarap. Tapos lagi ko nakita maubos, yun na nga. Pagka nakita ko yung tropa ko umorder noon, mapapa-order na nila ko. Alam mo yun? Yung tipong, halimbawa, wala ka namang balak, umabsent, pero sabi niya, pasok ka? Hindi ka na rin papasok eh. Pasok ka? Huwag na tayo pumasok. Yun na nga, kapatid. So, sa mga paligid natin, sa mga tao sa paligid natin, naapektuhan pala yung decisions natin. Right? So, napaka-importante na tamang tao yung nasa paligid po natin. Amen po ba doon? Right? Kasi pagka nakita mo, yung tropa mo, ginawa to, gagawin mo na rin eh. So again, let me ask you this question to everyone. Good ba yung mga people around you? Are you in a good environment when it comes to decision? Good people ba yung mga bosses na naririnig mo? Good voices ba, church? Listen to this. Alam niyo, may binabalikan po akong verse in Matthew. It says there in Matthew 13, verses 3 to 8. Ito po, it talks about the Word of God. So, ang Word ng Lord ay nabibigay sa bawat isa. Pero may apat na klaseng environment na makaka-apekto sa Word ng Lord na naibigay sa iyo. So, basahin po natin. It says in verse 3, Then He spoke many things to them in parables, saying, Behold, a sower, okay, ito na, may nagtatanim, went out to sow. And as he sowed, some seed fell by the wayside. Nasa daan lang. Okay? Ibang naka-receive, nasa daan lang. Nasa wayside lang. And the birds came and devoured them. Pero nawala din eh. Kumbaga, ito daw yung naka-receive ng word. Pero narinig lang, lumabas sa kabilang tenga. No? Parang siguro, sometimes tayo pag kinaanto. And then, sabi po dito, verse 5, some fell on stony places. Ano po ang ibig sabihin po nito? Where they did not have much earth. Dumating lang, na-excite lang. Yes, amen. Lakas ng amen sa word ng Lord, oh. Pero sa stony place pala na klaseng environment, so nawala din. Right? And then, they immediately sprang up because they had depth of earth. And then next, but when the sun was up, they were scorched. And because they had no root, they withered. And then number 3, listen to this. And some fell among thorns. Ano pong ibig sabihin nito? And the thorns sprang up and choked them. So, ibig sabihin nito, na-receive mo yung word,
ina-apply mo, pero ito na, bini-BI ka ng tropa mo. Imbis na mag-grow ka na, magsiserve na ka sa church, CLDB. Kaso bigla sila nag-aya. Tara, outing tayo, LU, MACLDB kahapon. Hindi tuloy, nag-absent tuloy. Yan. And then, listen to this. Ito yung pinakamaganda. Look at this. But others fell on good ground and yielded a crop, some 100-fold, some 60, and some 30. Again, kung i-imaginein po natin saglit yung environment natin. Wayside kind of environment ba yan? Okay? Pangalawa, stony ba yan? Yung mga environment ba natin, nagbabato? Ay, hindi. Mali. Di kayo tumatawa. Grabe, di kayo tumatawa. Pinag-preparation ko. Prepare ko yun Okay, anyway, stony ba yung bato mo? Ay, yung bato mo. Stony ba yung environment mo? Thorns ba? Marami bang sungay ba yung katabi mo? Or are they a good soil? Right? Because it says in the Bible, be with the wise and you will become wise. And that's why it's very important for us sa buhay po natin, kapatid, to surround ourselves with good soil. And praise the Lord, our church, let me declare this and testify this to everyone. Praise the Lord, our church is a good soil. Amen po ba doon? Palakpakan nga natin ng Lord. Because why? Our church is a platform where we could help you grow. Hindi kayo pipigilan. Wala po nagbabato dito. Amen. Ba't di kayo tumatawa? Anyway, hindi po stony ground to. Wala rin po may mga sungay dito. Praise the Lord. Walang thorns dito. This is a good soil and an environment for you. Minsan pa palakpakan natin ng Lord. So we need to surround ourselves with a good environment, right people, para makadecide tayo ng tama. Alam niyo po si Moses in the Bible, siya po ay super na-stress. In the story of Exodus, right? Pagkalabas po nila ng Egypt, super stress siya kasi ang titigas ng mga ulo ng mga tao. Alam niyo si Moses talaga, madalas talaga nasa-stress eh. Ako sabi ko parang nakaka-relate ako kay Moses talaga. Ewan ko kung si Moses yung problema o yung mga tao. Tingnan mo yung katabi mo saglit, tanong mo nga siya, ikaw ba yung problema? Tanong mo nga siya, ikaw ba yung problema? Pero si Moses, no, super na-stress siya sa mga Israelites. Hindi niya na ma-handle yung mga problema nila kasi titigas sa ulo nila. So alam niyo po bang ginawa ni Moses? Lumapit siya sa father-in-law po niya, si Jethro. Sabi niya, Dad, ganito kasi, medyo lang pa si Moses na ganito kasi, Dad. Kasi alam niyo, si Moses, galing siya sa conyo place talaga kasi lumaki siya sa Egypt. Yung time na yon, yung Egypt, parang BGC yun. Talaga, promise. So sabi niya, Dad, ganito kasi. Sorry. So medyo, nagpa-advise siya, ano kayang kailangan kong gawin? Sabi ni Jethro, ganito kasi, i-divide mo yung mga tao. At maglagay ka ng mga leaders doon para hindi lahat sa'yo pupunta. Doon sila sa mga leaders na to, sa mga elders na to. Doon na sila pumunta. Pero alam niyo po ba, makikita natin kay Moses yung humility po niya. Kasi he's also a leader. He had all the experiences. He was close to the Lord. He was a man of God. Pero kahit nung sobrang na-stress na po siya, hindi po siya nagyabang. Hindi, kaya ko to. Ano pong ginawa po niya? He seek for advice. So tayo kapatid, sa mga decisions ba natin, nagsisik ba tayo ng advice? Oo, kay Moses. Tamang tao ba yung hinihingan mo ng advice, kapatid? Right? Alam niyo po ba, nakakatuwa kasi recently, may nagpa-counseling po sa atin. And alam pong ginawa po nila, imbis na kung saan pumunta po kay Pastor Bong. O, di ba? Let's go to our leaders. Let's go to our connect leaders. Let's go to our pastors. Let's seek for advice. Let's go to the Word of God. Amen po ba doon? Alam niyo, kanina kinakanta po natin yun, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Ewan ko kung naiintindihan po natin yun. Earth will pass away. Yung mundo natin to, masisira to. Sabi nga ng mga scientists, yung mundo natin na to, talagang unti-unti nang nasisira eh. Unti-unti na. Kaya alam niyo pong ginagawa nila Elon Musk, naghahanap sila ng bagong planeta na malilipatan natin. Why? Because Earth is passing away. And then the word says, heaven will pass away. Pass away kayo .
Nagre-respond eh. Kayo mga pass away kayo. Church, ay nako, talaga ito revelation to ng Lord sa akin. Heaven and earth will pass away, but the word of God will never pass away. Ganun ka-importante at kahalaga ang word ng Lord. Amen po ba nun? Parapan niya natin si Lord for that, church. Ganun kahalaga ang word ng Lord. And when it comes to deciding, hindi natin binabasa. Hindi tayo humingi ng wisdom from God. Alam niyo ito, practical way lang para makahingi tayo ng wisdom. Proverbs, 31 chapters. Proverbs, the book of wisdom, 31 chapters. What does that mean? Every day, may chapter ka para sa'yo. For a month. Every day, church. Sa isang buwan, may chapter ka. Alam niyo kung bakit siguro sinulat to ni Solomon? Nakita niya kung gaano tayo hindi matalino eh. Kaya sabi ni King Solomon, sige nga, magsulat na nga lang ako ng proverb dito para sa mga taong to. No? And yun na nga, church, we're not reading the Word of God. And church, we need the right people in our lives in order for us to make the right decision. Amen po ba doon? Let's seek advice. Let's ask our leaders. Let's ask our pastors. Be surrounded with the right people. And lastly, church, we need the right purpose. We need the right purpose. Yun ang tanong eh. Sa decision na yan na gagawin mo, bakit mo gagawin yan? Diba? You need to ask yourself, why am I gonna do this? Alam niyo po, just recently, may nagko-correct sa akin, si Archie. Sabi niya sa akin, alam mo Moses, yung buhok mo dati mas maganda eh. Nung mas mahaba yung buhok. Sabi niya pa sa akin, kasi dati mahaba po yung buhok ko, magkabuhok kami ni Pastor Bong noon eh. Kabuhok kami noon eh. So, sabi niya sa akin, mas gwapo ka noon. Sabi ko sa sarili ko, gwapo na ako eh. Hindi ko lang kailangan yan. Hindi, sabi ko sa kanya, tol, hindi ko naman purpose magpagwapo. Sabi ko sa kanya, hindi ko naman mahabol magpagwapo. Gusto ko yung ganito kasi para pagkagising ko, yun na agad. Pagkagising ko, itulog kang gano'n. Let's go! Yun na yun eh. No, hindi na ayos-ayos, di ba? Kahit di nga naligo, di halata eh. So sabi ko, gusto ko yung ganitong buhok. Why? Kasi yung purpose ko, comfort. Alam niyo, pagka tumatanda ka talaga, gusto mo comfort na eh. Dati, hilig namin yung mga Jordan shoes, gano'n. Pero ngayon, mga running shoes na eh, kasi sumasakit na yung paa eh. So ano pong point ko? Ano bang purpose ko? Right? Bakit ako bibili? Bakit ako magde-decide na to? You need to go back to your why. You need to go back to your purpose. Bakit ko ba to gagawin? Para sa sarili ko lang ba to? O para sa pamilya ko? Para sa future ko? Right? You need to have the right purpose when you're deciding. And you know what? When we started this church, sobra-sobra po talagang hirap, sobrang struggle. But, you know, sa times na sobrang nahihirapan ka na, I'm going back to my why. Kasi minsan ang hirap ng buhay, no? Sa church, wala na naman pera. Nag-negative na naman tayo. Deficit na naman this month. And then I'm starting to wonder, Lord, bakit kaya? And you know what? God is leading me back to my why. Ba't mo ba sinimulan yung church? Para ba magkapera? Ba't mo sinimulan yung church? Para ba yumaman? Is that the purpose? No. We started this church for us to have a place, for us to be changed by God, for us to grow in the Lord. And nakikita ko marami nag-grow, di na-fulfill yung purpose. Like, amen bro ba? Right? Let's go back to our why. And then syempre alam niyo po recently may nakausap po ako na siya po ay nagde-decide kung mag-a-abroad po siya. Magpupunta daw ng US, gano'n. Ewan ko kung yan yung flag ng US, parang hindi yata yan yung flag ng US. Mali yata yan na. Mali yung pinalabas nila. Okay, anyway, yung flag ng US, 50 stars yun eh, tama ba? Okay, anyway. Anong flag to? Anong flag to? Okay, anyway. So nag-uusap kami, and then sabi niya, Brother Moses, sobrang na-discourage ako kasi nagbayad na ako ng sobrang dami, ganito, ang dami daw po niyang ginawa sa buhay. Mga exam pinasa niya. And then nung time na may interview po siya, na-reject po siya. Kuha siya ng visa, na-reject po siya. And then he tried again. Bayad na siya. Excited na siya mag-exam. Nung mag-exam na po siya, hindi po siya pinag-exam. May kulang daw sa pangalan. And he started to wonder,
para sa akin to ba to? Abroad na to? Para sa akin to ba to? So nag-iisip po siya and everything. And then sabi ko sa kanya, alam mo bro, balik ka sa bakit. Bakit mo ginagawa yan? Why are you doing this? Sabi niya, oo nga, no? Kasi yung kikitain ko sa abroad, sabi niya, pwede ko na makitain pala dito. Baka dito ako dinadala ng Lord. May business ako, may trabaho ako sa hospital na maganda. You need to go back to your why. Alam niyo po, yun nga minsan pagka super humihirap na ng buhay, especially, growing up, walan ka ng savings, you're talking about your future, you're thinking about your future, nadi-discourage ka sa ministry and everything. Alam niyo, napabalik ako doon sa decision ko because I had also a choice to go abroad. I had a choice to, punta doon sa greener pastures and everything. But I chose here to be in the ministry. Bakit? Alam niyo po, super na-encourage po ako sa late national overseer po natin, si Pastor Anthony. Kasi minsan, alam niyo po, talaga nakaka-discourage talaga dito sa Pilipinas. Eh. Tama ba? Like, sobrang hirap dito, di ba? Tama, no? No, hirap. Kaya nga, alam niyo, minsan yung nagsasabi na, mag-walking kasi kayo para gumanda yung health niyo. Mag-walking dito sa Pilipinas, kikita mo sa mag-walk kang ganun, basura. Like, di ba? May tae ng aso. So, paano ka nga mag-walking dito? Sobrang gulo dito. Tama po ba? Pero alam niyo po ba, si Pastor Andy, talaga ito pinanghahawakan ko lagi. Sabi niya, he also had an opportunity to go abroad, to go to Canada. Pero alam niyo po sinasabi niya lagi, na ito rin pinanghahawakan ko when I'm really discouraged. Sabi niya, kung ako aalis ng Pilipinas, sino pa magmamahal dito? Tama ba? Kung lahat din lang pala tayo, alis na lang. Again, I'm not discouraging anyone na umalis kayo. This is between you and the Lord. But again, kung aalis tayo lahat, sino magmamahal dito? Tayo nga mismo hindi minamahal to eh. Tayo mismo hindi minamahal. Pinagbibiroan ng Pilipinas, right? But again, when I'm really discouraged, I go back to my why. I want to love my country. I want to love the Lord. I want to serve everyone here and lead them to Jesus. And let's go back to our why. Pwede ba natin palampahan ang Lord for a moment, church? Alam niyo si Jesus, nung siya po ay may panganak po dito, he started his ministry. Sobrang hirap po ng buhay po niya. And when he was about to enter Jerusalem, siya po ay, because syempre, Son of God. Right? Son of God po siya. Dapat royalty to, dapat hari to, dapat king, dapat special treatment. When he was about to enter Jerusalem, alam niyo po, sinakyan po niya donkey. Nakita po natin. No? Dapat kabayo, kasi royalty. Dapat marami siyang escort. Pero alam niyo po, sinakyan niya donkey. Sabi niya, kung ano na lang nandyan, yun na. Bakit? Yung purpose ko lang naman to save humanity. Hindi ako pumunta dito para magpasikat. Hindi ako pumunta dito para maka-experience ng masarap na buhay. Hindi, masarap na buhay ko sa heaven. Bakit pa? Church, he rode a donkey. Kasi alam niyo po, na-realize na natin, and he knows it. My only purpose is to die on the cross, to be resurrected, and to save humanity. At ang ating Panginoon, the perfect illustration, when he decided, he went back to his purpose. Ayun po doon. Palakpan nga natin ang Lord for that. And you know what? In our lives, when we're gonna decide sa buhay po natin, let's go back to our why. Tanong mo na ang sarili, bakit ko ba ito ginagawa? Pag ginawa ko ito, malalayo ba ako kay Lord? Ginagawa ko ito, ino-obey ko ba ang Lord? Ito ba sinasabi ng Panginoon? Is this for only me? Am I being greedy? Or I want blessing. Gusto ko lang ba magpayaman? Is that it? Let's go back to our why, and we need the right purpose. And I'm gonna end with this. I recently was listening to a pastor. His name is Charles Metcalf, and siya po ngayon ay may book na nirelease, God Chose Me. And I was just listening to his story. Si Charles Metcalf, he's also pastor's kid. He started a ministry, youth ministry and everything. Napunta po siya sa isang malaking church, doon po siya nag-OJT and nag-train and everything. Until, mag-plant po siya ng church. Mag-plant siya ng church called Eden Church.
It was growing. It was growing. But as he was starting this church, couple of months, may na-meet po siyang isang pastor. Sabi niya sa pastor na to, wait lang wait lang. Parang sinasabihan ako ng Holy Spirit na i-give up na tong church na to. Makipag-merge na lang ako sa pastor na to. And he started to ask God, Lord, itong decision na to, kailangan ko ng wisdom. And he surrounded himself with the right perspective. Sinasabi niya sa sarili niya, wait lang. Pag nag-merge kami, na-excite lang ba ako? Feelings lang ba to? Nag-grow naman yung church. Pero ba't ito pinapagawa ng Lord? He surrounded himself with the right people. Right wife. Yung wife po niya, basta kasama kita ako. Sa kamandali ng Lord, kasama kita. And he had the right purpose. Sabi niya, wait lang, oo nga. Hindi naman ito labanan ng church eh. So you know what he did? He decided to give up his church. All the members, they went to a church and it's called Transformation Church. At dito niya po naging kasama si Michael Tad. Pakita po natin. He had to give up his church na nakipag-merge po siya sa isang pastor. At makikita po natin, noong una, dami niyang pagsisisi, parang minumulto po siya ng decision po niya. But it was the right decision all along. Because he surrounded himself with the right perspective, right people, and the right purpose. And right now, they're reaching to thousands of people. At ngayon pa lang, nasulat po siyang libro. And yung reach po nila global because of social media. At dito po natin makikita na nagkaroon siya ng wisdom. And it was the right decision all along. Why? Because the purpose was fulfilled. Amen po ba na? So can we all stand, church? Tayo nga po tayo sa ngayon. As we end. And as we're standing, can we close our eyes? Kapatid, ano kaya yung decision mo ngayon na kailangan mo ng wisdom? Maybe you're about to decide on something. Let's ask for the Spirit of God to dwell in us. Let's ask for His Spirit to guide us. Can we surrender everything to the Lord? All the excitement, Lord, binibigay ko sa ito. Baka nasisilaw lang ako sa pera. Baka nasisilaw lang ako sa opportunity. I need wisdom. Lord, ayoko nang multuhin ako ng decision na ito. Lord, ayoko multuhin ako ng pagsisisi. I want to be surrounded with your Spirit. So let's ask for His presence right here, right now. Voices right here in our lungs, God. We pour out. We need you, God. We need you, Lord. In our lungs, so we pour out. Oh, let's sing it out. Let's worship the Lord right here.
thank you for your word this morning. Indeed, we need wisdom. Wisdom will protect us, will preserve us, will keep us. God, we need your guidance. And right here, Lord, teach us to love your word. Your word is a light unto our feet, a lamp unto our path, Lord. And we need it every day in our decisions in life. And Holy Spirit, I pray that we would continue to be sensitive sa iyong salita. Sensitive sa iyong promptings, O Lord, sa iyong leading sa buhay namin. And we want to trust in you. Give our lives to you. God, may this word be planted in our hearts, that it would bear fruit. Fruit that would last. The fruit of the Holy Spirit, which is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Yun po ang magbunga sa buhay po namin. Maraming salamat, Panginoon, again for this opportunity. We give you glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen and amen. Before we go, we're gonna give to the Lord. And, si Pastor Bong, he was really pushing me to teach something on tithes and giving. Tithes means 10%, the first 10. At bakit pa to? Siguro, tinatanong natin, bakit kailangan ng first? Bakit kailangan ng 10? Because God wants to be first in our lives. He talks about priority. Sa buhay po natin, let's prioritize God in our time, in our energy, sa work natin, sa effort natin. We want to prioritize God. Also in the aspect of our finances. So if you want to prioritize God, let's start with the tithe. Let's start with a 10%. So yun na po, that's the basic illustration and explanation of why we give our tithes. And above that, we call it an offering. So if God is leading you to give your tithe or maybe your offering today, let's give it a cheerful heart, not grudgingly, hindi napipilitan, not under compulsion, but let's give it a cheerful heart and a grateful heart. So if we're ready to give, can we just raise up our hands? Everyone in the room, taas po natin ating kamay. Let's receive the blessing of the Lord today. May the Lord bless you and may the Lord keep you. May the Lord make His face to shine on each and every one of you. May the Lord be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you. May the Lord give you peace. Peace which transcends all understanding. Peace that will guard our heart and our mind in Christ Jesus. Right now, surely goodness and mercy will follow us all the days of our lives, and we will dwell in the house of the Lord forever. With long life, you're going to satisfy us and show us your salvation. God, as we give today, we throw open the floodgates of heaven, pour out so much blessings that we will not have enough room to receive it. A good measure, press down, shake it together, and running over blessings from you, Lord. We receive this by faith. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Hallelujah. God bless everyone.